Habang nalalapit ang birthday ni Kibuloy, abay dumadami yung regalo niya, 'di ba? Sunod-sunod eh, yan, kinambyo, binalas. Ito, may bago pang regalo kay Kibuloy. Isa pang warrant of arrest ang inisyu ng korte dyan po sa Pasig. Ay, alam ko, non-bailable ito, Kakofi. Naku, matutuluyan na talaga itong si Kibuloy, Kakofi. Isa na lang ang kulang, ang maaresto siya. Once na maaresto yan, game over na itong si Kibuloy, Kakofi. Mabigat-bigat itong kaso na to eh. Kaya dapat magdoble kayod ng NBI, ang PNP, ang CITG. Yan, magdoble kayod ng Kakofi para maayos na itong problema na ito, Kakofi, para ma-settle na yan at mabigyan natin ng hustisya yung mga dapat mabigyan ng hustisya. Antabay tayo, Kakofi. Yan. May bago pong regalo para kay Kibuloy. Nako, congratulations ha. Dumadami yung regalo mo ngayon ha. May warrant of arrest, Kakofi, na inisyu na po itong korte dyan po sa Pasig. Uy, anong nangyayari dyan? Parang hindi pumapabor sa inyo ang tadhana. Ano kayo ngayon, di ba? Yan, kakabanat nyo, kakabiran nyo kay PBBM. Ayan, sa inyo tuloy bumabalik yung mga pinaggagawa ninyo. Ayan, kung makikita ninyo sa balita yan ng politico.com, no? Pasig Court orders arrest of Kibuloy. Actually, ano na yan? Pang-apat na yan, Kakofi, na warrant of arrest dyan. House of Representatives meron, ang Senado meron. Itong dalawa na to, medyo light lang yung bearing yan, Kakofi, pero may factor din yan. Yung korte dyan sa Davao at ito pong korte sa Pasig. Magkaibang kaso yan, Kakofi, no? Ang aga ng birthday gift, Kingdom of Jesus Christ, founder and leader Apollo Kibuloy has been ordered arrested by the Pasig City Regional Trial Court o RTC. Si acting presiding judge Rainelda Estacio Montesa ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 issued the order after denying the motion of his lawyers to suspend court proceedings and hold an abeyance the issuance of an arrest warrant. Yung mga abogado ni Kibuloy, ang dami yan, Kakofi, grupo yan, group of lawyers yan. At si Topacio, yung image lang yan si Topacio, marami yan abogado sa likod niya. Ginagawa nila ng paraan yan eh. Masuspend, maprolong, mapahaba ng mapahaba. At sabi nga ni Tolentino, pwedeng option nila dyan, i-quash itong mga warrant of arrest, inalify itong warrant of arrest. Kumbaga ipawalang bisa ba para maging malayo ulit itong si Kibuloy. Eh, hindi kayo pinapanigan ng tadhana. This court, after personally examining the information and its supporting documents, finds probable cause for the arrest of all the accused. Let warrants of arrest be issued against them, she said in her order. At tapang nitong judge na to, Kakofi ha, babae to pero matapang. Kaya mas gusto ko rin babae yung judge. Hindi ba basta-basta masisindak eh. Babae. Eh, nireview, Kakofi kasi di ba gusto nila i-suspend eh. Gusto ng mga abogado ni Kibuloy eh. May motion ito, Kakofi, na i-suspend yung court proceedings eh. Eh syempre, kung gusto mong i-suspend yung court proceedings yan, magpakita ka ng documents, magpakita ka ng ebidensya kung bakit dapat i-suspend yan. At titingnan ng judge yan. Once na makitaan ng merit yan, nawala ka na naman, Kakofi. No audio, Kakofi. Yan, meron na ba ulit? Hello, check, check. No sound. Meron na ba? Check, mic, check, audio. Hello. Wait lang ha. Nawala ang boses, nawala ang audio. Meron na po. Ayan, loud and clear. Off air. Teka ha. Kasi pag may tumawag sa atin, ayan, meron na. Tama ba? Meron na. Kapag may tumawag kasi sa atin, Ka-Coffee, nawawala yung audio. So, sorry, hindi ko na sign out yung messenger ko sa phone. So, nawala yung audio. Saglit lang ha. Ayan, okay na. 1 minute, 1 minute. Give me 1 minute, Ka-Coffee.
Ayan, going back. So, ang ginagawa ang strategy dito ng mga abogado ni Kibuloy, since marami silang pera, di ba? Gagawin nila lahat ng paraan yan. Kasi 74 na si Kibuloy eh. Siguro maitawid lang nila hanggang 80 yan, hanggang matsugi na. Di ba? Yan ang kanilang plano dyan. Magawan lang yan ng paraan, maprolong para malaya pa itong si Kibuloy. Hanggang sa huli niyang hininga, at least malaya siya. Mahirap kasi kung makukulong siya, matandaan na siya, di ba? Mapapabilis ang buhay niya. At mahirap tingnan, mahirap paniwalaan yan, yung religious leader ninyo na bilanggo. Di ba? Yan ang ayaw nila. Kaya siyempre, dahil may chiching-chiching sila dyan, ang gagawin na lang nilang paraan dyan, pahabain ng pahabain yung kalayaan ni Kibuloy. Pero hanggang kailan nahaba-tahaba yan? Eh, kine-question na sila ngayon. Nagsasalib pwersa ng universe para mapanagot si Kibuloy dito sa kanyang mga kasalanan. Eh kung innocent din naman siya, di ba? Parang presumed innocent pa rin naman siya dyan eh. Patunayan niya. Pero you have to follow the rule of law. May warrant of arrest na inisyu sa'yo, isubmit mo yung sarili mo, isuko mo. Kasi yan ang sinasabi ng batas. Kaya may warrant of arrest sa'yo eh. Kasi nakitaan ng probable cause. Di ba mabilis magbintang eh. Halimbawa ikaw, sige, pagbintangan mo ako, o ikaw, pagbintangan kita. Di ba? Punta ka ng korte, sampahan mo ng kaso. Kailangan, isuriin muna yan. I-check muna. May basihan ba yung pinagsasasabi niya? O baka naman naninira lang yan. Kailangan ma-determine yung probable cause. Kung ma-determine na mukhang nagsasabi ito ng totoo pero wala pang judgment wala pang finality, na-establish mo lang doon yung probable cause. Kaya ma-issuehan ka ng warrant of arrest at dinggin yan ka-coffee, yung inirereklamo sa'yo. Nag-issue ang korte, nakitaan nila ng probable cause, mukhang ginawa ni Kibuloy. Yun yung term dyan mukhang ginawa ni Kibuloy itong mga bintang sa kanya. Pero mukha gusto pa natin alisin niyang mukhang ginawa. Hindi pa tayo sure pero may possibility na ginawa niya. Kaya magkakaroon ng mga hearing, magkakaroon ng mga pagdinig dyan para ma-establish kung ginawa niya ba talaga o hindi. The judge said the motion of the lawyers is considered prohibited since it has used as basis Kibuloy's pending motion for reconsideration. Such an appeal had asked the Department of Justice to reverse its resolution on a petition for review that led to the filing of the case before the court. Mas matalino yung judge sa abogado ni Kibuloy. Under the revised guidelines for continuous trial of criminal cases, a motion to suspend arraignment based on grounds not stated under Section 11, Rule 116 of the Rules of Court shall be denied outright for being prohibited motion, she said. In short, wala kayo sa tamang proseso. Di ba? At buti na lang itong judge na to hindi nababayaran. At ang decision nito ay kung ano talaga yung tama. Ano ngayon? Ang problema natin ngayon, nating lahat na gustong mahuli itong si Kibuloy, ang problema na lang natin ay mahuli siya. Kasi ang lawak ng ari-arian Di ba? Sa lawak ng ari-arian, nahihirapan yung mga pulis natin. Nasaan ba siya? Saan ba siya nagtatago? Yun ang challenge common sense din naman, actually, ito rin ang hindi ko maintindihan sa mga nagsiserve itong warrant of arrest. Pupunta doon sa mga known properties ni Kibuloy. Siyempre, si Kibuloy, nag-iisip din yan, ba't siya magtatago doon sa known properties niya? Diba, isa-isahin man yan, hindi mo siya makikita dyan. Magtatago yan sa lugar na least expected na nandoon siya. Or magtatago siya doon sa lugar na untouchable. Saan sa Davao ang untouchable na lugar? Diba? May alam ba kayo? For sure, alam nyo kung nasaan yung lugar na yan, yung untouchable na lugar na yan dyan sa Davao. May nagkukup-kup dyan. At kilala nyo kung sino yung nagkukup-kup dyan. Kasi itong mga miyembro ng PNP, itong local police ng Davao, sinong boss niyan? Ang mayor ng Davao, si Baste Duterte. Local si IDG. Si IDG, Soso, NBI, medyo rin. So, kung may nagkukup-kup dyan, at tinatago siya doon sa untouchable na lugar na yan, mahuhuli mo ba si Kibuloy? Hindi. Diba? Kailangan mong maglakas ng loob, mag-change ka ng strategy para mapalabas yan. Kaya hindi mahuhuli agad-agad dyan. Kahit maraming warrant of arrest dyan, ang pagdasal na lang natin talaga dyan na magmilagro, no? At mapalabas yan, at kusang sumuko yan, makumbinsi siya. Iba ang admin bloggers, mas matatalino lagi, may data. Okay, doon mamawag. Thank you, ma'am. Ba't magtago kung di guilty? Exactly. Eloy, happy viewing sa iyo. Freshman, tanging iyakin.
Mrs. G, oy, nasira ang good vibes ko. Nakita ko na naman yung taong walang kwenta kung walang kwento, sabi ni Mr. G. May mga tangengot basher nakapasok. Hayaan mo siya, dito yan ka-coffee. Huwag niyo na lang pansinin niya. Sa tingin ko, may malaking komisyon iyang kay Xi Jinping. May nakinabang talaga dyan dito sa pinaggagawa nila dyan. Kaya nakatago si Kibuloy dahil naka-broadcast live yung pagpunta ng pag-aresto sa kanya. Isa pa yun eh, dapat secret eh. Yung paglusob, yung secret muna eh. Wala munang media conference, wala munang press conference na ito, nire-rate namin. In fact, ito yung mga nakalistahang properties, punta ng Samal Island, punta ng Prayer Mountain, etc. etc. Kasi malalawak na ngayon teritoryo na yan, eh ma-inform pa sila kung nasaan. Sa haba ng panahon, sa yaman ni Kibuloy, sa daming pera niyan, nakapag-construct na yan, baka mga underground na yan, ka-coffee. So sabi ko, baka nag-ninja na yan, may puno dyan, nasa loob ng puno, di ba? Na nag-ano siya dyan, tawag dyan, nag-hibernate yung dating niya dyan. Di ba? Tayo lang siya dyan, di na siya makikita. Ang daming paraan, daming mo magagawa kapag may pera. Pero, pag Diyos na ang gumawa ng paraan dyan, hirap na siya dyan. Darating din ang punto na yan, ka-coffee, at least nag-iipon lang. Yan mga warata para siya, nag-iipon lang yan. Buwang na si Roque ha, may matanggal sa trabaho, misis niya, wala na siyang pagkain. Maraming pera yan. Randy Pablo, daming pera niyan. Di ba sabi nga ni Tevez, ayaw mo katigilan ha, sabi ni Tevez ha. O sige, bubulgar kayo mga kalokohan mo. Tumigil siya. Tatandaan mo? Di ba? Tatandaan nyo, ka-coffee? Nung inaaway niya si Tevez, may alam din si Tevez sa kanya. Sabi, sige, ikaw Harry Roque, huwag ka tumigil, bubulgar ko yung mga kalokohan mo. Ibig sabihin, hindi rin malinis. Pero, nasa na kung maniniwala ka kay Tevez o hindi. Pero sa tingin ko, meron talagang kalokohan yan. Ka-coffee, bounty hunters with prize. Tapos agad yan, sabi ni Marcelo Rosete. Beth Galang, hello everyone. Okay, may bashers kasi di nila makakasagot. Kulang ang kanilang kaalaman. Lori Mamawag. Kaya natin dyan para matuto na sila ha. Nakakapanlumo sa mga kapwa Pilipino, mas kinakampihan pa nila ang karapatan ng mga Chinese na mga api sa China sa atin. Philippine Coast Guard natin. Exactly. Anyway, yung mga kapapasok lang sa atin, magandang gabi sa inyo ka-coffee. So yun na lang po ha. Attendance check tayo. I-like lang po yung video na yan para sa inyong attendance ka-coffee. At yung mga nasa Facebook, basta yun na lang po, pa-click lang po ng like or follow ka-coffee sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, click lang po na subscribe. Wala po yung bayad. Anyway, sige, move on tayo ka-coffee sa ating next and last topic for tonight.